Magandang gabi, Sister. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah 58 verse 8-9, ang liwanag mo ay sisikat na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay mabilis na darating. Ang kabutihan mo ang mangunguna sa iyo, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ang magiging tagapagtanggol mo. Tatawag ka at sasagot ang Panginoon. Ikaw ay iiyak at sasabihin niya, narito ako. Kung aalisin mo ang pamatok sa iyong buhay, ang pagsisisi sa kapwa, at ang masasamang salita. Ang tanong ko po, Sister, ay tungkol po sa verse 9, kung saan nakasulat, if you take away the yoke from your midst, o kung aalisin mo ang pamatok sa iyong buhay. Paano po natin matutukoy kung ano ang mga yoke o pamatok na nasa buhay natin? Na yung mga humahadlang sa atin para matanggap ang mga pangako at pagpapahla ng Panginoon na binanggit sa verse 8. At paano po natin maaalis ang mga yoke o pamatok na ito, lalo na kung minsan hindi tayo lubos na nagtitiwala? Kahit na araw-araw tayong pumupunta sa simbahan, at kadalasan po hindi pa rin tayo lubusang naniniwala. Maraming salamat po, Sister. Bago natin nakilala ang Panginoon, may dala tayong yoke o pamatok ng pagkaalipin, pero ito ay ang pagkaalipin sa kasalanan. Bago natin nakilala ang Diyos, bago tayo unang nakarinig ng propesya sa simbahan, namuhay tayo sa mundo at sa mundo may dala tayong kasalanan. Alipin tayo ng kasalanan, alipin tayo ng kaaway o demonyo. Yun ang yoke o pamatok ng pagkaalipin na dala natin. Ito ay sa kasalanan at walang tumulong sa atin para tanggalin ang yoke o pamatok na yon. Pero nung dumating tayo sa simbahan, nung nakilala natin ang Panginoon, tinanggal niya ang yoke o pamatok na yon dahil ang Diyos ang nag-aalis ng pagkaalipin at binibigyan niya tayo ng bagong buhay. Nabubuhay na tayo ngayon sa kabanalan sa isang buhay na ayon sa kalooban ng Diyos o perpektong buhay. Hindi na natin dala ang yoke ng pagkaalipin ng demonyo, hindi na natin pasa ng kasalanan dahil nililinis tayo ng Panginoon. Dala natin ang yoke na yon bago natin nakilala ang Diyos. Ngayon, hindi na natin pwedeng sabihin, dala pa rin natin yon. Dahil kung sasabihin kong may dala pa rin akong yoke, ibig sabihin, alipin pa rin ako ng kasalanan. Ang tinutukoy na yoke o pamatok ay ang kasalanan. Ito ay pagkaalipin sa demonyo. Inaalipin tayo ng demonyo noon. Pinapagawa sa atin ang mga bagay na masama, pero ngayon, hindi na natin yun ginagawa. Kung ang sister na iyon ay nasa simbahan na, hindi niya na pwedeng sabihing may yoke o pamatok pa siya. Hindi na niya kailangang itanong, paano natin aalisin ang yoke? Ang mga tao sa mundo, ang mga hindi pa nakakakilala sa Diyos, masasabi nating sila ang may dala ng yoke na iyon. Sila ang alipin ng kasalanan, ng kaaway o demonyo. Pero dito sa Panginoon, tinatanggal niya yon. Malaya na tayo. Dito sa simbahan, binibigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Yun lamang, sister. Kaya huwag nating bigyan ng maling kahulugan o ma-misinterpret ang salitang yoke sa verse na binanggit. Ang yoke o pamatok na iyon ay bago pa natin nakilala ang Panginoon. Ngayon nakilala na natin ang Diyos, hindi na natin dapat dala ang yoke o pamatok ng pagkaalipin sa kasalanan. Yun ang yoke o pamatok na dala ng mga tao noon at dala pa rin ng mga taong nasa mundo ngayon. Pero kapag dumating ang Diyos sa buhay nila, aalisin niya yon.